ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang araw ng Huwebes sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Gusto mo bang makapasok sa kaharian ng Diyos sa mga sa langit pagkatapos ng maikling buhay na pinahiram sa iyo ng Diyos? Malamang, oo ang sagot ng marami sa atin. Pero, ano mga kinakailangan nating gawin ngayon upang sa katapusan ng ating buhay, matamo natin ang buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos? Bago po natin ito sagutin, humugot muna tayo ng inspirasyon sa mabuting balita ngayon mula kay San Lucas, Kabanata 16, talata 19 hanggang 31. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen at parang piyesta ang kanyang buhay araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Tadtad siya ng sugat at gusto sana niyang kanin ang mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman. Sa halip ay mga aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang sugat. At namatay ang dukha at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa ka sa akin! Patutusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at paginawahin ang aking dila dahil lubha akong naghihirap sa lagablab na ito." Nak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa. At isa pa'y malawag na banging hindi matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya hindi makatatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito. At hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito. Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, kung saan naroon ang 5 kong kapatid, para babalaan sila, upang di sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa. Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga ito. Hindi gayon, Amang Abraham. Kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila. Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi pa rin sila maniniwala. Bumangon man ang isa sa mga patay. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May kwento tungkol sa isang haring gustong makita ang Diyos. Dinala siya sa parang ng isang pastol at sinabi, "Tingnan ninyo ang araw." Nagalit ang hari at sumigaw, "Gusto mo ba akong mabulag? Kamahalan, isa lang nilikha ng Diyos ang araw. Kung hindi kayo makatingin dito, paano nyo makakayang tingnan ng Diyos?" Sa Ebanghelyo, wala ring ginawa ang mayamang lalaki para ibahagi ang kanyang mga biyaya sa iba. Sana'y huwag tayong matulad sa kanila. Sa taimtim na pagdarasal, sakripisyo at bukas palad na pagtulong sa iba, patuloy tayong mananahan sa kanyang presensya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.